Kasama po natin sa Doktor Serbisyo, walang iba. Napaka-sexy niya ngayong umaga. Kakatapos na kasi ng Oscars Ayun na nga Naisip ko yung Exactly. K-pop Demon I Hunters know, nanalo right? yung Golden. Yung isa sa mga Best singer. original. Oo. Kamukha ni Doc yung isa doon. nga eh. Parang Isa sa kumanta ng Golden. Malahantrix ba? Malahantrix. Exactly. Kasama natin ngayong umaga. Uy, sa mga hindi nakakapanood, you are missing this. Walang iba kundi si Dr. Z Animal Clinics po. Dr. Zara Rosuelo. Magandang umaga sa inyo, Doc Z. Doc. Good morning, Nina and Migs. Our Doc, Huntrix. Yes, diba? I'm in Ganda, my Doc. Banks era. Bangs era. Tapos I yung love next, it. Oo nga, next set Straight iba na hair. naman. Oo nga eh. Diba? Minsan si Doc, ang buhok ni Doc parang violet pink. Kailan yun? Yes. Or red? Last Talagang quarter last year, no? right Purple, after, right after the movie. Yes, ng nung K-pop. pumutok Oo. ang Huntrix. Ng K-pop Demon Hunters. Oh, Wow, diba? ah. Magano nga rin Nakaka-shook tayo. eh, no? Parang, pwede ba yun, oh, no? Ang galing oh. ni Doc, ano? Pagpasok Tsaka ni Doc sa bagay. studio, Bagay pagpasok sa ni kanya. Doc sa studio, parang ibang tao ah. Kasi Doc si mag-guest namin Kausap today. natin Doc Z. Oo. yun Ay, Doc Z. nga, di ba? Yes, para ma-confuse yung mga tao, no? Oo. I love the bangs, Doc. Yes, And the Doc. straight Thank you. hair. Yes, oo. Oo. At kasama rin po natin ngayong umaga, si Dr. Voltaire Basinang. Magandang umaga sa inyo. Or Basinag. Good morning. Or Basinang. Good morning, Doc. Yes, magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Nina. Magandang umaga, Sir Migs. Alright, of course, si Dr. Voltaire Basinang. Siya po ang Vice President ng Philippine Veterinary Medical Association. Yes, at siya rin ang head sa Bulacan. Provincial CD Vet ng, Vet. ng Bulacan. Wow, kumusta naman po yung traffic from Bulacan ngayong umaga? Ayos naman po. Better okay naman, lang, sir. Doc. Okay lang. Sakto lang. Sakto at lang. yung toll, tumaas ba or bumaba? Di ba balak nilang ibaba yung toll fee? Sana naman. Oo. Oo. Ayan, bago sana mag-Holy Week, di ba? At talagang pinasok pa rin yung gas kasama si Doc, di ba? Pero una-una, Doc, I'm sure you know about yung kay Fernando Poe Sr. na namatay dahil sa rabies. O Doc Z, ano bang kwento dyan? Alam mo naman, Ma'am Nina, nung sinaunang panahon, 'di ba, may mga tayong mga pinaniniwalaan, o 'di ba, Doc Voltaire, no? Hanggang ngayon, actually, Ma'am Nina, hanggang ngayon, lalo na siguro sa mga probinsya, sa mas malalayo natin na mga probinsya, naniniwala pa rin sila dun sa mga tandok, doon sa kapag nakagat, nakalmot ng mga hayop, aso man yan o pusa, dinadala sa mga albularyo o kaya sa mga tawak. manggagabungot or Sa mga tawak at tandok. yan, tawak and tandok. Ano pong ginagawa ng mga tawak tandok, Doc Voltaire? Pinapaniwala po nila yung mga tao na yung mga sungay ng kalabaw at saka yung mga batong buhay ay nakakasipsip ng kamandag daw ng rabies. Teka, ano yung batong buhay? Parang Opo eh. Parang Yung mga sinaunang paniniwala. paano yung batong buhay? Opo, yun po ay sinasabi nila pagka daw po kayo nakagat ng aso, didikit daw po yun sa inyong balat, sa inyong sugat, at sinisip-sip daw po niyan yung kamandag, which is very wrong po. Kasi ang rabies naman po ay hindi dinudulot ng kamandag, kung hindi po isang rabies virus po ang nagkokos ng rabies. So parang Philippine mythology pala yan eh. No? Opo. Opo. So nung sinaunang panahon, yun ang paniniwala. Bakit kaya tingin nyo is nakikarry on pa rin siya ngayon? Yun po ay dahil sa hindi naman po kasi lahat ng nakakagat ng aso ay rabid, no? Hindi naman lahat ng asong kumakagat ay rabid. So, ang chances na hindi sila magkaroon ng sakit na rabies ay mababa. Pero ang nakakatakot doon, once natamaan ka ng rabies, ay 100% fatal na pagka lumitaw na ang mga sintomas nito. So wait, sorry Doc, to confirm, lahat po ba ng mga let's say mga bagong silang na aso, technically lahat ba siya may rabies? Hindi po. Hindi lahat. Okay. So hindi lahat may rabies. So kumbaga by chance. Parang you can be yung ang pusa o aso, pwede kang magkaroon ng chance na meron o wala kang rabies sa pagkapanganak. Tama po ba 'yon?
Doc Z? Nahahawa. Nahahawa. So, sakit siya na nahahawa. So, ibig sabihin, hindi naman lahat, nung kapanahon na ng COVID, di ba, hindi naman lahat ng umubo ay may COVID na. Pero yung umubo na may COVID virus ay makakahawa sa ibang tao nung ubo at makakapasa rin sila ng COVID. So, sa rabies naman, hindi lahat ng animals ay may rabies. Pag nakakuha sila ng rabies, pwedeng sa kagat ng ibang aso, pwedeng sa environment, pwedeng sa kalmot ng ibang aso, doon nila makukuha yung virus at maipapasa ito sa ibang mga mammals or warm-blooded animals. Ayun. So, Doc, so, Uy, teka lang, na-distract ako sila Sir Jing Magsaysay nandito sa ABS-CBN, Hello po, good morning. si Chari Villa, Oo. nakita ko, si Sir Paul Marquez, ayan, nakita ko silang lahat. Homecoming. Andito, kasama ni Danny Buenafe. Oo nga, Yan OG. ang golden batch. mga OG yan. Original. Oo naman. Original. Aming mga mentors. Yes, totoo Oo. yan. Okay, wala si Ma'am lang. Jing. Oo, Ma'am Ma'am Jing Jing. Reyes, Ma'am Jing nandito. Reyes, Andito siya. Okay. Oo. O, lahat sila. Sorry po, na-distract tayo. Mga boss namin Oh. dati. Oo, di ba? of course. Ang sarap ng buhay nila ngayon. Oo nga eh. Farming na lang si May Charity. podcast din sila eh. At may podcast, May podcast din sila. Oo. So, Kakatuwa. babalik Ayan. tayo no. Doc Z, so Okay. kung ako po, let's say, maliit na aso, nakagat ako ng aso may rabies, makikita mo na po ba yun sa aso na kapag infected na siya? Maaari, pwede no? Kasi nagpapakita na sila agad ng symptoms within 14 days from na-infect sila. So yung nagiging aggressive, yung nag-change sila ng behavior, yung bigla na lang mangangagat ng walang dahilan, maaari na yung virus ay nakarating na sa kanilang utak or sa brain, which is the final destination of the virus. Okay, and yung kanina pong sinabi ni Dr. Voltaire na pag nakagat ka ng aso na may rabies, for example, kumbaga, sure death na ba yun? Or kapag maaga kang nagpunta sa doktor at naagapan ito, kunyari, sabi nyo nga, first treatment, hugasan agad with soap and water, and ilang minuto yan? 15 minutes. Okay, Oo. 15 minutes. Oo, Ang medyo tagal nun, matagal. ha? Kaya mong umupo doon. Oo, Binubuhusan niya ng In 15 running minutes. Yes, running water. Oo, yun yung unang-unang gagawin. So, hindi naman pala. Once nakagat ka ng aso na may rabies, may chance ka pang mabuhay. Yes po. Okay. Kailangan po talaga magpabakuna kayo kaagad sa inyong nearest animal bite center para hindi kayo mamatay sa rabies. Okay. So may Okay. lead time at least. Oo, gaano katagal yung iyong chance para magawa ang mga ito? Depende po kasi ang rabies virus ay tumatakbo sa ating nerves, no? Sinasabi nila mga 1 to 3 centimeters per day or per. So kaya yung depende yan sa kagat na aabuti ninyo. Kung mas malapit sa utak, Sa mas side. delikado, mas mabilis, no? Opo. Kaya ang nakakalungkot nga diyan pagka lumitaw na yung sintomas ay medyo hindi na po siya, huli na siya. So, ilang injection, Doc Z? Usually, depende sa category Kaya when you go to your animal bite centers or sa emergency rooms, kinakategorize nila category 1, 2, 3. Kung saan yung mas malapit sa head or sa brain, so yun yung mas critical na asap or agaran. Oo. Opo. So I know Doc Voltaire sa Bulacan. Kayo po ang namumuno sa inyong kinasasakupan. Kamusta po ang sitwasyon doon? Yung sa amin naman po, nag-establish kami kasi ng mga 8 satellite testing centers, no. So sa amin talaga yung may pinakamataas na test nung nakaraan taon, nakapag-test kami ng around 718 na ulo ng aso, no. Doon nakakuha kami ng 17% na positivity rating. Ibig sabihin, last year ay may 127 kaming nakitang cases ng rabies sa opo. Alam mo, marami yun. Marami yun, ha? Ito po, ang Actually. napakataas no. Wait Oo. lang. So, saan sila? Saan yung mo nakita yung mga aso? Yung pagala-gala? Ano po yun? Usually po, yan yung mga nakakagat sa tao. No, so ang nangyari is nakita namin sila, tinest namin, dinala sa amin yung karamihan, tinetest po namin para masigurado na yung mga aso na nagpa-positive, yung mga nakagat nila ay makapagpabakuna kaagad para hindi sila mamatay sa So, rabies. may 127 na nakagat
for last year? Mahigit pa po. Mahigit pa. Oo, I mean, in mahigit pa po. Bulacan lang. In Bulacan. Mahigit pa sa Mahigit. 127. Ilan po 700? Yun yung positive. Yun lang yung nag-positive. Na may Oo. rabies. May Ah, rabies. oo. So, 127 yung positive sa rabies na kumagat ng tao. Kumusta po yung mga nakagat nila? Ayos naman po. Buhay naman Buhay po. lahat. Nakapagpabakuna naman. Okay, Okay, yun ang okay. gusto ko malaman. Ang tanong ko, Docs, Grabe. sabihin natin ng asong may rabies, anong nangyayari sa kanila? Kapag alam natin may rabies sila, paano natin sila inaalagaan? So, usually talaga kapag rabid sila, no? So, for animals, no? Lalo na kung meron ng symptoms or clinical signs, ito na yung may neurological, ito na yung naglalaway, hindi na kumakain, lethargic na, talagang halos death sentence yan sa animals. Kasi sa animals, hindi naman natin sila binibigyan nung parang sa humans na kapag nakagat ng aso ay na-immunoglobulin tayo. Kaya naaagapan. Kaya, may mga aso na may rabies na nakakagat ng tao pero hindi naman namamatay yung tao kasi nababakunahan ka agad yung tao. However, in animals, wala. Oo. Tapos minsan, kasi huli na hindi naman nakakapagsalita yung mga hayop no? Na nakagat sila ng ibang aso, na may naka-encounter sila na hayop na rabid. So minsan, huli na. Or, ang nangyayari na lang ay ito, kunyari, yung mga may alaga nga ng hayop na yan, ay nakakagat ng tao. Doon na lang masasabi nung tao na, ay nakagat ako nitong aso. At itong aso magpapakita ng symptoms at kunyari, mamamatay, maitetest nga tulad ng ginagawa nila Doc Voltaire sa Bulacan at makikita na positive sa rabies. So muli, Rabies Free 2030 ang ating Goal. kumbaga paulit-ulit na kampanya. Muli, Doc, paano po natin ma-achieve yun? Siyempre, number one, dapat dun tayo sa sustainable, no? Hindi naman pwede na lahat na lang itong mga hayop na ito ay i-impound natin, di ba, Doc Voltaire? So, kami sa private sector at ang ating katuwang na asosasyon, ang Philippine Veterinary Medical Association, kasama ng provincial, municipal, and city veterinary na group, no, yung mga nag-head nung ating mga munisipyo at ng mga bayan ay nag-advocate na magpabakuna sa ating mga alagang aso at pusa. Yun yung una. So, nung March 11, Doc, sobrang dami natin na bakunahan. Ilan ang total natin na count? Nationwide na vaccination natin mahigit 300 munisipyo ang Nakipag-participate. nakibahagi. Oo. Okay. So, remember ang rabies shot po ay every year yan. Hindi yung one-time shot ka. Oy, napabakunahan ko na siya last year, di ba? O di, pabakunahan mo ulit ngayong taon na to. Yeah, Oo. every year. Alright. Bukod, Yes, po Doc. bukod po sa rabies vaccination, talagang kailangan i-advocate din natin yung responsible pet ownership. Kasi kadalasan po talaga ng transmission between animals nangyayari sa labas, between stray dogs at saka yung sa mga feral dogs, no. So sana po wag natin pababayaang nakagala ang ating mga aso, no. Lagi natin silang itatali, lagi natin silang ikukulong. Oo. Pero yung iba ayaw nang itatali at ikukulong, Doc. Punishable by law yan, di ba, Doc? Yeah. Rabies Act and Oo. the Animal Welfare Act. So, hindi nila dapat pabayaan na pakalat-kalat or pagala-gala yung kanilang alagang mga aso. Alright, ayan po ha. Kasi imagine niyo yung anak niyo. Kuno yung anak natin, papabayaan ko bang pagala-gala si Stella at si Emily or si Margot, pagala-gala, di ba? So, ganyan rin po tayo sa ating mga pets. Okay? Mahalin po natin sila at bigyan ng tamang attention, lalong-lalo na pagdating sa pagbabakuna. Ayan, ako, maraming salamat po sa ating mga doktor, serbisyo, happy na rin, di ba? Happy Yeah. Rabies Awareness Month ngayong March. Mention na rin natin, no, Doc Voltaire, March 19, o nationwide na naman ito, there will be at least ilang munisipyo at cities na magpa-participate, Doc. Bali 22 provinces po, 39 cities and 17 municipalities ang magpa-participate sa nationwide na spay and castration. Libre po ito. Libre. Libre na Okay. magkakapon ng mga alaga nating aso at pusa. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong city vet, provincial vet, and municipal vet.
So ako, Doc, ay nakatoka sa Lipa, Batangas. Diyan Ayun. kami sa malapit sa cathedral, sa may Malapit sa Youth Center cathedral. ata nila. Oo. Opo, yung Cultural Center of Lipa beside Lipa City Cathedral. So Okay. magsisimula ng alas 8 ng umaga. Kayo, Doc, Sa Bulacan, Kami saan? po sa Provincial Veterinary Office ng Bulacan. Okay. Pero sa Bulacan po kasi, Antimano, 6 na sites yan. Meron sa Santa Maria, sa Marilao, sa May Kawayan, sa Pulilan, then sa Malolos at saka sa San Jose del Monte. Okay. Yan. At Alright. nationwide po yan. Nationwide Luzon, po. Visayas, Luzon, Mindanao. Ayan, libreng kapon at Yes. saka spay. Yes, Yes. po. Pareho ba yun? Pagkapon Oo. or yung neuter sa lalaki Okay. na pets, Spay pag sa spay sa babae. Okay. Ayan. Alright. Uy, maraming salamat sa ating vets, no? Dr. Zara Roscuelo ng Dr. Z Animal Clinics and of course, Dr. Voltaire Basinang, ang Vice President po ng Philippine Veterinary Medical Association. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Thank you. Thank Thank you. you.